Pakikipagkapwa batay sa pangangailangan, isang pag-uugat ng etika sa materyal ng pag-iiral. Ang mga kaisipang susubukan kong iyahin dito ay isang pagsusumikap na iangkop ang mga ideyang matatagpuan sa sanaysay ni Jeff Noonan na pinamagatang Beyond Egoism and Altruism, Outlines for a Materialist Conception of the Good. Marahil parati tayo nagtatanong, bakit kinakailangang pagbanggain yung kapakanan ng sarili sa kapakanan ng kapwa? Ito yung madalas na debate ng pag-aaway, pagtutunggalian ng egoismo versus altruismo. Hindi ba maaaring baguhin yung pagtanaw? Hindi ba maaaring itaguyod yung kapakanan ng aking sarili kasabay ng kapakanan ng kapwa at lipunan? Bakit kinakailangang pagbanggain? Bakit kinakailangang pag-awayin? Ang pagbanggaang ito, bagamat maaari nating sabihin na nariyan na noon pa man, ay lalong tumindi sa alienasyon bunsod ng modernidad. Dahil sa pag-unlad ng sibilisasyon, makinarya at teknolohiya, tumindi rin ang inklinasyon ng filosofiya na unawain ng tao bilang hiwalay sa kanyang katawan, mundo at lipunan. Kaya nga, malinaw na halimbawa dito ang filosofiya ni René Descartes, diba? Sa kanyang Cogito ergo sum. At dahil naghahanap siya ng katiyakan na maaaring maging pundasyon o tuntungan ng lahat ng kanyang kaalaman, nanatili siya doon sa katiyakang iyon. Kumbaga, tutuusin, masasabi natin na tama naman talaga, di ba? Maaari mong pagdudahan ang lahat ng bagay maliban sa iyong sariling mismong pagdududa. At ang pagdududa ay pag-iisip. At kung ikaw ay nag-iisip, ikaw ay umiiral. Matatag yung katiyakang iyon. Hindi mabubuwag. Ang problema, dahil pinagdudahan mo ang lahat, paano mo siya muling bubuhayin o itataguyod ang mundo, ang Diyos, kung may Diyos, at ang ibang tao? Ito yung naging dahilan kung bakit siguro masyadong nakakulong ang modernong tao sa kanyang sarili. At makikita natin makaka-apekto ito sa kamalayan at kaisipan ng mga susunod pang mga pilosopo. Kaya maaari nating sabihin na ang filosofiya o pag-unawa ng tao mismo ay may epekto sa kaisipan o teorya ng etika. Paano man natin uunawaan ito? Ang etika bilang pakikipagkapwa, ang etika bilang pagkapakatao, ang etika bilang pagpapakabuti o pagkapakahusay ng pagkatao. Sa kabilang banda, mula sa marxistang pagsusuri, maaari din naman nating sabihin na ang mga teorya o filosofiyang ito ay bunga lamang ng mga material at historical na kondisyon ng buhay bilang justification o pangatwiran, pagbibigay katwiran sa mga kontradiksyong mamamalas sa partikular na buhay at panahong iyon. Pero yun na nga ang limitasyon ng mga teorya ng etika na nakaugat sa mga abstraksyon ng pag-unawa ng pagiging tao na pinasimulan ni Descartes. At yun nga, tumawid hanggang sa mga sociopolitikal na teorya at etikal na teorya ni na Hobbes, ni na Kant at ni Mill. Halimbawa kay Hobbes, di ba? Sinasabi nating ang ugnayan ng mga tao ay digmaan ng lahat, laban sa lahat. Mayroon tayong paghihinala sa interes na isinusulong ng ibang tao laban sa ating sariling mga kagustuhan at interes. At para hindi tayo magpatayan, isinusuko natin yung ating karapatan sa isang estado na gagarantiya na sisikapin niyang tingnan na balansehin ang magkakaibang kagustuhan na ito. Kay Kant naman, sa kanyang nosyon ng kategorikal na imperative o yung tahasang utos na hindi dapat nakasalalay sa ating kagustuhang maging maligaya. Ano ba yung aking tungkulin? Ano ba yung dapat na gawin sa kabila ng aking mga kagustuhan? At para kay Mill,
yung kanya namang pag-unawa ng kagustuhan na sa kanyang pagtingin sa kanyang lipunan ay naunawaan niya na higit na mabuti kung hindi lamang pansariling kaligayahan ng kanyang isipin, kundi yung kaligayahan ng marami, ng lahat kung posible. Paano unawain ng mabuti? Ano ba ang mabuti? Ang tradisyonal na pag-unawa ng mabuti ay yung nilalayo ng kalooban. Paano ba naging mabuti ang isang bagay? Ito ay kung ito ay ginugusto natin. Mabuti ang isang bagay kung ito ay ginugusto ng kung sino man. Pero kahit nasa tradisyonal na pag-unawa, naroroon yung paghahati, yung pagnanais o pagnanasa nakatali sa katawan o tinatawag na appetitive will versus yung niloloob o ginugusto, ninanais ng katwiran o rational will. Muli kay Hobbes, kinakailangan yung kagustuhan natin na nanggagaling sa ating mga katawan ay ipailalim sa kagustuhan ng Estado. Kay Kant, kinakailangan hindi ito ang maging batayan ng ating pagpili kung ano yung mabuti. Sa halip, tingnan kung ano yung nararapat, kung ano yung kategorikal na mabuti at pagturing sa ibang tao bilang layon sa kanyang ganang sarili sa halip na mga gamit o kasangkapan lamang sa ipagkakamit ng ating mga hangarin. Para kay Mill, siyempre pa, gaya ng sinabi natin kanina, yung pansariling ligaya o kasiyahan ay dapat umaangat at nakikita patungo sa kaligayahan ng nakararami. Mapapansin na kahit iba-iba, sabihin natin iba-iba ang filosofiya, ang etikal na pananaw ni na Hobbes, ni na Kant at ni Mill, pare-pareho yung kanilang pagtingin sa kagustuhan o pagnanais o pagnanasa. Ang pagnanasa ay individual at iba-iba. At kaya nga nandun posible parati ang pag-aaway, ang tunggalian, ang hindi pagkakasundo ng mga kagustuhan, ng mga pagnanais, ng mga pagnanasa. Pero sinabi ni Jeff Noonan na mayroong kaakibat na paglimot sa katawan at pangangatawan at mga pangailangan ng katawan dito sa mga teoryang ito, sa mga etikal na teoryang ito. Kahit sa konsepto ng kapwa, kung ating aangkopin yun at loob bilang mga philosophical na ideya, halimbawa yung dangal at iba pa, abstraction pa rin sila, di ba? Ang konsepto ng kapwa, ng loob, ng dangal, ay mga ideya na parang hindi natin nararamdaman o na tunay na tumatalab sa ating katawan. Ang solusyon ni Noonan ay sikaping hanapin at iugat sa bateryang material. Kailangang hanapin yung ating pag-unawa ng kung ano yung mabuti sa material na pag-iral natin bilang mga organismo, bilang tao. Isang materialistang pagtingin, pero sinasabi niya na hindi ito isang reductionistang pagtingin. Hindi niya inuuwi ang lahat sa simpleng material na pag-iral. Pero ito yung pinag-uugatan o pinagmumulan ng pagkakita ng pagsasaluhan, nagigising sa atin. Ano yung pinagsasaluhan ng kapwa? Ang ating material na pag-iral bilang organismo, bilang hayop, bilang tao. Kamakailan lang nitong pandemya,
may mga narinig akong nag-uulat tungkol o gumagawa ng mga papel tungkol sa konsepto ng kapwa hayop. So, medyo bago to, medyo bago sa aking pandinig at pag-unawa, pero hindi nga ba maaari din nating tingnan at palawakin yung ating pag-unawa hindi lang sa larangan ng kapwa-tao, kundi maging sa kapwa organismo o kapwa hayop. Siguro naaayon to dun sa pagsusulong halimbawa ng iba sa tinuturing nilang karapatan ng mga hayop kung mayroon mang tayong pwedeng ibigay o pagkaloob sa kanilang karapatan. Ano yung kabutihang nakaugat sa material na pag-iral? Ito yung pagtugon sa mga batayang pangangailangan na kailangang tugunan. Dahil kung hindi, ay hahantong sa pinsala at kapahamakan. Ako ay tao, ikaw ay tao, tayo ay kapwa-tao. At lahat tayo may pangangailangan, gaya ng pagkain, inumin, bahay, kalusugan, proteksyon sa mga panganib. Sinasabi nga ni Jeff Noonan na kung tutuusin, mayroong 3 batayang pangangailangan na magbubuklod sa atin sa kabila ng ating pagkakaiba. Ito yung mga pisikal na kahingian tulad ng pagkain, bahay, pangangalaga sa kalusugan. At yung mga sosyo-kultural na kahingian ng paglinang ng kaisipan at pangangatawan tulad ng edukasyon. At panghuli, yung kahingian ng libreng panahon para magnilay hinggil sa sarili. Partikular yung panahon na hindi kontrolado ng ibang tao. Kaakibat nito yung ipagpapalagay nating panahon para magkaroon tayo ng layaw o kalayaan, di ba? Para gawin yung ating kagustuhan nang hindi nakapailalim sa trabaho o kontrolado ng ibang tao. Ang mga pangangailangan ko bilang organismo, bilang hayop, bilang tao, ay pangangailangan din ng kapwa ko at ng lipunang kinabibilangan natin upang maging ganap ang ating pagkatao. Itong material na pag-iral na matatanaw sa ating mga pangangailangan bilang organismo ang pinagsasaluhan natin ng kapwa natin bilang batayan ng konsepto ng kabutihan at ng mismong etika. May kasabihan nga tayo, ang sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. Ganon din sa katawan ng ating lipunan. Hindi ganap ang ating pagkakamit ng kabutihan, ng ating kapakanan, kung sumasala ang kabutihan o kapakanan ng aking kapwa. At nagiging ganap yung kabutihan ng mundong itong ating kinabibilangan kung lahat ng ating kapwa hayop, kapwa-tao, kapwa-organismo ay nagkakaroon ng kakayahan para paigtingin, pagyamanin, linangin ang kanilang pag-iral at buhay. Bilang paglalagom, may pagdadalumat tayo sa ating kultura ng batayan ng kabutihan o pakikipagkapwa o etika sa material na pag-iral. Ano ito? Ito ay ang ginhawa.